Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga babasahin po natin ang ika-17 kabanata ng Mateo at magbabahagi ng salita si Pastor Joash. Ano pong nangyari bago ang kabanatang ito? Nabanggit sa chapter 14 na si Juan Tagabautismo ay nasakripisyo dahil sa kanyang mga pagtuturo. Pagkatapos, naroon din ang mga Pariseo at Saduceo na nanghamon kay Jesus dahil sa mga kaalaman nila sa kautusan ng Diyos. At kanilang pinilit si Jesus na gumawa ng mga himala. Sa chapter 16, hiniling ng mga Pariseo at Saduceo na gumawa ng kamangha-manghang mga bagay si Jesus, at ito ay nagpapakita ng kanilang kasamaan. Sa Torah, nabanggit po doon na kung ang isang tao ay hindi gumagawa ng bagay o kaya ay kamangha-manghang bagay sa ngalan ng Diyos, sila ay maaaring batuhin hanggang sa mamatay. Kung kaya naman ang mga Pariseo at Saduceo ay naroon na nilalagay sa bitag si Jesus. Nais ng mga Pariseo at Saduceo na makita ito ng mga tao. Ngunit dito din sa huling kabanata ay naroon ang pagkilala ni Pedro sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Ngayon sa chapter 17, si Jesus ang hari ng kaharian. Ang hari ng kaharian ay dumating na, tanggapin ito ng buong pananampalataya at maniwala sa muling pagkabuhay. Ito po ang pamagat ng kabanatang ito. Bakit ko nabanggit ang muling pagkabuhay? Dahil nabanggit po dito si Elijah. Siya ang unang tao na nagturo tungkol sa pagbabautismo, pagbabalik ng relasyon sa Diyos, at nabanggit po yun sa libro ng Malakay. Si Elijah ang unang nakapagbangkit nito, pagkatapos ay sumunod si Jesus. At sa pagdating ng muling pagkabuhay na ito, ang muling pagkabuhay na ito ay magaganap din sa buong mundo. Unang bahagi ay verse 1 to 22. Ang anak ng tao ay higit pa sa kautusan at sa mga propeta. Sa verse 1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Kung maalala po natin, ay kinilala na ni Pedro si Jesus bilang anak ng Diyos. Ipinakita na ni Jesucristo ang kanyang pagkakakilanlan. At ngayon nga ay dinala ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan kasama niya papunta sa bundok.
At ano pong nangyari sa pagbabagong anyo na ito? Nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagdingning sa kaputian ang kanyang damit. Verse 2. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang mga disipulo. Si Jesus ay 100% tao at 100% ding Diyos. Si Jesus ay Diyos na nagpapakita din ng mga kabangha-manghang mga bagay, kung kaya naman siya ay Diyos na tao. At naroon ang mga pagtatanong kung siya nga ba ang Mesaya, kung siya nga ba ay Diyos. Ngunit sa verse 2 ay kanya nang ipinakita na siya nga ay isang Diyos. Verse 3, nakita na lamang ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sa ibang mga ebanghelyo, nabanggit po doon ang pag-uusap ni Jesus at nina Moses at Elias. Nabanggit doon na kanilang pinag-usapan ang sakripisyo na kanyang gagawin at ang planong pagliligtas ng Diyos, at narinig ni iyon ni Pedro. Narinig iyon ng mga disipulo, kaya kanilang itinala. Sa verse 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto ninyo, gagawa ko ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Narinig na po natin ang mga katagang ito, ngunit ano nga bang ibig sabihin ni Pedro? Na si Jesus ay katulad lamang nila Moises at Elias, na isa lamang sa mga propeta? Sa pagbabasa nito, maaaring isipin natin na si Moses at Elias ay napakataas na ng kanilang posisyon at sila'y kalebel ni Jesus. Ngunit sa verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugtan. Pakinggan ninyo siya." Verse 5. Para kay Pedro, nais niyang gumawa ng kubol para kay Jesus, Moses at Elias sa pag-iisip na sila ay nasa parehong level. Dahil si Moses ang nagsulat ng mga kautusan ng Diyos, pagkatapos naman si Elijah ang huling propeta na isinugo ng Diyos. Si Elijah ang pinakamagiting na propeta sa Lumang Tipan. Para sa mga Israelita, si Moses at Elias ay may mga mataas na posisyon, ngunit makikita po natin sa verse 5 kung paano itinaas ng Diyos si Jesus. Kanyang sinabi na siya ang kanyang minamahal na anak na kanyang kinalulugtan at dapat niya silang pakinggan. 6, nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa, ngunit nilapitan sila ni Jesus at sinawakan. "Tumayo kayo, huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Sa verse 9, sabi ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao."
Sa verse 10, tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Pagkatapos sumagot si Jesus sa verse 11, paparito na nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias ngunit hindi siya kinikilala ng mga tao at ginawa nila kay Elias ang gusto nila, kaya tulad ng ginawa sa kanya, papahirapan din nila ang anak ng tao. Nabanggit na po dati sa Biblia na mayroong maitatatag na mas magiting pa kaysa kay Elias at kanyang ipapahayag ang salita ng Diyos at siyang magiging tagapamagitan ng mga tao. Nabanggit po yun sa isang propesiya sa Deuteronomy chapter 18. Dahil si Jesucristo nga po ang paparating na Mesaya. Ang pagdating ni Jesucristo ay para bigyang sa katuparan ang mga kautusan dahil siya ay higit pa sa mga kautusang ito. Si Jesus ay higit din kay Elias. Mga kapatid, nais ko po ilagay natin ang ating sarili sa posisyon ng mga disipulo, ng mga alagad. Kung ikaw ay naroon at nakita mong pagbabagong anyo ni Jesus, anong magiging ibig sabihin nito sa iyo? Maaari ang masasabi nyo lamang ay, totoo Diyos na ikaw nga, totoo Jesus nga ikaw nga ay Diyos. At ikaw ay higit pa kay Moises at Elias. Ngunit, sa parehong paraan ay kailangan ding bigyang linaw ni Jesus, bigyang linaw ng Diyos na si Jesucristo ay higit pa kay Moises at Elias. Nang maisulat ang mga ebanghelyo ito, nang isulat ang mga alagad ni Jesus ang mga ebanghelyo, si Jesus ay nasa langit na. At nakaranas sila ng maraming mga pag-uusig. Ngunit ang kanilang karanasan, kung paanong nakita nilang pagbabagong anyo ni Jesus ay nag-iwan o kaya naging dahilan upang magkaroon ng mga disipulo ng mataas na pananampalataya. Sa aking patuloy na paglilingkod, may mga pagkakataon na ako'y napapaisip na sa ilang taon kong paglilingkod, naway lagi ko pa ring maalala o kaya'y sariwain kung paano nagpakita ang Diyos sa aking buhay. Mga kapatid, marami po sa atin ang naghihintay para sa muling pagkabuhay, pagpapanibagong buhay, at nakita na po natin ang kadakilaan ng Diyos. May mga pag-uusig na mararanasan, may mga kahihiyan na mararanasan, may mga hindi pagkakaunawaan. Iyon po ang naranasan
ng mga disipulo nang maisulat nila ang Mateo. Mga kapatid, nakita na po natin ang kadakilaan ng Diyos. Alam po natin na si Jesus ay higit pa sa mga kautusan at sa mga disipulo. Sabi sa verse 5 ay nangusap ang isang tinig mula sa ulap at sinabi sa mga alagad na makinig kay Jesus. Sa atin pong mga buhay, may mga pagkakataon na pakiramdam natin na walang Diyos. Sa tuwing tayo ay nakakaranas ng kahirapan, ay naroon ang pagtatanong kung tunay nga ba ang Diyos. Ngunit sa mga pagkakataong ito ay dapat po nating balikan kung paano ang Diyos ay nagpakita o kaya ay gumawa ng kamangha-manghang mga bagay sa atin pong mga buhay at magpatuloy na maniwala at manampalataya. Sa Taichung ay magkakaroon po ng Tree of Life Conference. Naniniwala po tayo na ang pagkagalingan ng Diyos ay darating sa Taiwan. Pagkatapos ay magkakaroon naman ng Barrio Revival Conference. Ito ay para pag-alabin muli ang apoy sa atin pong mga kabataan. Mga kapatid, dapat po tayong maniwala na ang pagpapanibagong buhay ay darating sa atin pong mga buhay, hindi lang po sa conference, kundi maging din sa atin pong mga pamilya, sa atin pong buhay, sa ating mga trabaho, sa buong mundo. Mga kapatid, dapat po tayong manampalataya tulad ng mga disipulo. Maaaring mahihirapan po tayo, ngunit dapat po nating alalahanin lagi ang kadakilaan ng Diyos. Ipinakita na ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Sa ating pagbabalik tanaw ay matanggap po natin ang pananampalataya na ito. Sunod ay verse 14 to 22. Ang anak ng tao ay higit pa sa kadiliman at kamatayan. Sabi sa verse 14, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsya at lubhang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya ay mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya ay hindi nila mapagaling. Sabi sa verse 17, sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata ay gumaling agad. Hindi ko alam kung kayo ba'y nahihiya sa tuwing nababasa ang bersikulong ito. Maaaring nakaranas na kayo kung saan kayo ay nanalangin sa isang tao pagkatapos ay hindi sila gumaling o kaya ay nagkaroon ng healing and deliverance ngunit walang epekto ito sa tao. Ganun po ang nangyari sa kabanatang ito. Pagkatapos sila ay sinabihan ng Diyos na hindi nakatanggap ng kagalingan ng tao dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Sa tuwing tayo po ba ay nakakatagpo ng taong may sakit at karamdaman pagkatapos ay ipinapanalangin sila, tayo po ba ay may sapat na pananampalataya?
Dapat po tayong maniwala na ang kagalingan ng tao ay maaaring matanggap nila dahil sa pananampalataya na mayroon po tayo. Kung maalala po natin, ang 611 ay nagkaroon ng Jesus 101 noon dito sa Wealthy Garden. Para sa mga taong dumalo po nito, hindi pwedeng hindi ka maniwala kung paanong nagpapagaling ang Diyos. Ngunit ang katanungan ay kung tayo din po ba mismo ay maaaring magdala ng kagalingan sa iba. Maaaring tayo ay mayroong mga pagdududa. At kung tayo po ay nagdududa, sasabihin din po ni Jesus ang parehong bagay na ito sa atin. Ang kasagutan ni Jesus dito ay may kasamang galit. Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Pagkatapos ay hiniling niya na madala sa kanya ang bata. Ibig sabihin, ang kanyang sakit at karamdaman ay hindi lamang basta-bastang sakit, bagkus ay may kinalaman sa demonyo. Sabi sa verse 18, inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata ay gumaling agad. Sinasabi ni Jesus dito na bilang mga alagad niya, dapat po natin siyang pagkatiwalaan ng buong puso. Ano ang iniisip ng mga disipulo? Oo, nagpapalaya sila ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman. At hindi rin naman po nabanggit na sila ay bigo sa paggawa ng mga ito. Ngunit pagdating ng mahabang panahon ay nagsimula silang umasa sa kanilang mga sarili. Pag-aakala nila na sila ay naglilingkod sa ngalan ng Diyos, ngunit unti-unti ay umasa sila kanilang mga sarili at sariling karanasan. Dito ay pinapakita ni Jesus na ang mga disipulo ay umaasa na lang sa kanilang mga sarili. Ako man din sa aking paglilingkod, parehong uri ng panalangin, parehong kamay ang aking ginagamit sa pananalangin ng ibang tao. Ngunit hindi po ito ang tunay na ministeryo ayon sa pananampalataya. Sinasabi ni Jesus na dapat po natin gawin ito ng may pananampalataya. Sabi sa verse 19, pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang wala nang ibang nakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, ang buto po ng mustasa ay kasilaki lang po ng sesame seed, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumapit ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Sinasabi ni Jesus dito na dapat nilang pagkatiwalaan ng Diyos. At sa kanilang
pagtitiwala sa Kanya, ay maaari silang makapagpalayas ng demonyo, makapagpagaling ng mga may sakit. Walang anumang uri ng kadiliman ang magiging mas higit pa sa Diyos. Maging kamatayan ay hindi magiging higit sa Kanya. Nang marinig ng mga disipulo ang kamatayan ni Jesus, ang kanilang mga puso ay nalumbay. Ang libro ng Mateo ay nangungusap po sa atin ngayon. Bilang mga tagasunod ng Diyos, dapat po tayong magkaroon ng higit pang pananampalataya. Dapat po tayong maging determinado na maging henerasyon na puno ng pananampalataya. Naway wag tayong maging tulad ng mga Pariseo at Saduceo na hindi naniniwala kay Jesus. Wag ding maging tulad ng mga disipulo na nagsimulang magkaroon ng pananampalataya, ngunit unti-unti ay nahuhulog din sa bitag ng tradisyon, kung kaya naman nabawasan ang kanilang pananampalataya at paniniwala. Ang banal na Espiritu ay pinapaliwanagan po tayo ngayong umaga na dapat po tayong maging bukas sa pagkilos ng banal na Espiritu at laging magkaroon ng sapat na pananampalataya. Maniwala lagi na ang Diyos ang siyang naghahari at si Jesus ang Diyos ng buhay. Sunod, verse 24 to 27. Ang anak ng tao ay higit pa sa mga hari ng mundo. So verse 25, Opo, sagot ni Pedro nang pumasok siya sa bahay. Tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon, sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro, sinabi ni Jesus. Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Pagkatapos sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamayan, gayon man para wala
Para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang malaking salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Ano po ang sinasabi ng bahaging ito? Na ang anak ng tao, anak ng Diyos ay higit pa sa mga hari ng mundo. Ang lahat ng nasa mundo ay pag-aari ng Diyos at hindi problema ang pera. Kung gusto niyang magbayad ng buwis, kailangan lamang niyang mamingwit ng isda, pagkatapos ay makakakita ng salapi doon at gagamitin niyon bilang pambayad. Ipinapakita nito ang pagka-Diyos ni Jesus. At ito na ang ibig sabihin ng kanyang pagiging hari ng kalangitan. Kung kaya ang pagiging hari ng hari ng kaharian ng kalangitan ay hindi lamang ayon sa politika. Dahil kung matatandaan po natin, ang inaasahan ng mga Hudyo ay ang panibagong hari sa politikal na aspeto. Ngunit ang tinutukoy na hari na darating ay si Jesus na siyang Mesaya. At dito nga ay kanyang pinakita ang kanyang pagkahari bilang hari ng lahat, hari ng mundo at hari ng kalangitan. Dito ay pinakita ni Jesus ang isang kamangha-manghang bagay. Si Jesus ay dumating hindi lamang para magdala ng pagbabago sa politika, ngunit para din magdala ng pagbabago sa buhay ng tao. Siya ay gumawa ng kamangha-manghang bagay upang makita ng tao ang kanyang pagka-Diyos. At kanyang ipinakita na siya higit pa sa mga hari. Bandang huli, ang imperyo ng Romano ay nahulog, ay nabuwag, ngunit ang paghahari ng Diyos ay nagpapatuloy pa din. Sa pamamagitan ng iglesia ay kanyang ipinapakita ang kanyang kadakilaan. Kahit na naroon ang pag-uusig ng imperyo ng Romano, ang iglesia ay nagpatuloy pa rin at lumago ng lumago. Inuusig ng mga kulto, ng mga tradisyon ng mundo, ngunit ang paghahari ng Diyos ay nagpatuloy pa rin. Hanggang sa nahulog na nga o kaya'y nawala na nga ang imperyo ng Romano at ang marami pang uri ng mga kaharian sa mundo, ngunit ang kadakilaan ng Diyos ay nagpatuloy pa rin. At patuloy pa rin nating nakikita maging sa mga panahon natin ngayon. Mga kapatid, dapat po tayong maniwala ngayon na ang misteryo ng kaharian ng langit ay nakikita na po natin at naihahayag sa atin. Dapat po tayong magpatuloy sa pagsunod bilang mga alagad ng Diyos at patuloy na maniwala sa pagpapanibagong buhay na ipaparanas ng Diyos. Huwag po nating kalilimutan ang kadakilaan na ipinapakita ng Diyos at ipinakita kahit pa sa mga unang bahagi ng ating buhay. Huwag po tayong umasa sa ating mga sarili sa ating pong paglilingkod. Maniwala na ang Diyos ay higit pa maging sa kapangyarihan ng kadiliman at maniwala na ang pagpapanibagbagong buhay ay magaganap sa politikal man na aspeto o sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang kaharian ng Diyos ay patuloy nating makikita sa sanlibutan. Maging sa iba't ibang mga sitwasyon, pinapakita ng Diyos ng pagpapanibagong buhay ay mangyayari at ang iba't ibang mga kamangha-manghang mga bagay ay magiging higit pang dakila. Mga kapatid, sampalatayanan po natin ang mga ito. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng pangitain na maging puno ng buhay
Ang bawat isa po sa atin ay itinanghal niya upang maging maharlikang pari. Sa atin pong pagsunod, ayon sa pananampalataya, ang mga bagay na ginawa ni Jesus sa lupa ay atin din pong magagawa. Ang kanyang mga ginawa noon ay atin din pong matatanggap. Ikaw at ako ay mga sisidlan ng Diyos upang magkaroon ng pagbabago sa sanlibutan. I just received it today. Can you forward to Miriam? Yes.
Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ay karapat-dapat sa amin pong mga papuri. Ikaw ang Mesaya. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Nagpapagaling sa bawat naming sakit. Ikaw ang aming tagapagligtas. Wala na ibang paraan upang maligtas pa, mga kapatid, at tayo po ay magpuri sa Diyos. Purihin po natin siya. Panginoon, ang lahat ng mga hari at kaharian ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ang nagligtas sa amin pong mga buhay. Nakita po namin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Pinupuri at tinataas ka namin sa amin pong mga buhay. Mga kapatid, maaari po tayo magharap ng kapareha at purihin po natin ang Diyos. Itaas po natin ang ngalan ng Diyos. Panginoon, nakita ko ang iyong kadakilaan sa aming buhay. Kahit na kami ay mayroong mga anak na may special needs, naroon kang patuloy na nagpapakita ng iyong kadakilaan sa amin.
ang aking anak nang siya ay 3 months old pa lamang. Ako ay natakot. Ako ay naghintay ng ilang taon. Ang Diyos ay dakilang Diyos. Hindi siya ay naghahari sa lahat. Hindi ko maunawaan noon kung bakit ang aking anak ay SEN. At ramdam ng aking ikalawang anak na para siyang nakalimutan. Ngunit Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan kita dahil sa aking mga anak Panginoon, salamat dahil niligtas mo ang aking anak. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinakita mo sa amin ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ay higit pa sa lahat, higit pa sa mga kautusan. At ang lahat ng kaharian sa sanlibutan ay narito. Panginoon, tulungan mo kami na magtuon lamang ng pansin sa iyo. Nabanggit po sa kabanatang ito na ang mga disipulo ay kinulang sa pananampalataya. May mga pagkakataon na tayo man din sa atin pong paglilingkod ay kinukulang po tayo sa pananampalataya at umaasa lamang sa ating mga sarili. Ngunit sinasabi ng Diyos, na dapat po tayong manampalataya. Huwag nang umasa sa ating mga sarili, huwag sa ating sariling mga kakayahan. Tayo po ay umiyak sa Diyos, dumaing sa Kanya.
tayo po ay umiyak sa Diyos at tilingin sa Kanya na tayo ay bigyan ng sapat na pananampalataya. Panginoon, pinupuri ka namin. Kami ay naniniwala at nananampalataya na Ikaw nga ang Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sinasabi ng Diyos na dapat po tayo magkaroon ng pananampalataya na kahit kasinliit lamang ng mustasa. Maaaring may mga pagkakataon na tayo ay umaasa lamang sa ating mga sarili at pag-aakala na ito ay sapat. Panginoon, Ikaw Panginoon, nais ka namin makita, nais ka naming maranasan. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay at sabihin natin sa Kanya ang ating pananambik sa Kanya. Panginoon, nais ka namin makita sa aming mga buhay, sa aming syudad, sa aming mga tahanan. Panginoon, ang nais namin ay makita ang iyong kadakilaan. Bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya.
Panginoon, salamat, pinapasalamatan ka namin. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Atin pong ipanalangin ang Taichung Conference. Atin pong ipanalangin ang Barrio Conference. Maaaring ang iyong mga anak, mga taong kilala ninyo, ay pupunta din sa barrio. Sila ay aalis po bukas. At ang iba naman ay sa susunod na araw. Naway ang lahat ng dadalo ay makita ang kadakilaan ng Diyos, makita ang kanyang kabutihan. Ipanalangin po natin ang lahat ng ito. Panginoon, ang apoy ng revival ay narito.
Panginoon, Ikaw ang higit sa lahat. Ikaw ang hari na darating. Ikaw ang Diyos na napakabuti. Ang iyong kaharian, ang iyong kapangyarihan ay pangwalang hanggan. Panginoon, kami ang iyong mga hinirang na pari. Maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Mga kapatid, tayo po ay pinagpala. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa at maging din ang aking sarili. Pagpalain mo ang aming mga puso. Naunawaan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal para sa amin. Atin pong tanggapin ng Diyos. Panginoon, kami ang iyong pinili. Ikaw ang hari ng mga hari. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa. Panginoon, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Atin pong ipanalangin ng bawat isa. Bawat panalangin ay aabot sa trono ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinagpapala ko ang bawat isa. Amen.